nakakandaan niyo po, ang nakaraan, ang pinag-aralan po natin ay pagkilos ng Banal na Espiritu. So, may po continuation ng mundo ng ating pinag-aralan ng nakaraan na ako po ang pinagsalita. So, magkakaroon po lang tayo ng konting recap dito po sa ating pag-aaralan. Yung ating pong teksto ay magagaling pa rin po doon sa Gawa 1:8. Babasahin ko po yung Gawa 1:8. Doon pa rin po ang ating teksto. Sabi po sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung sinabi sa mga alagad po ng Panginoon natin Jesus. Kaya ang makikita po naman natin doon sa John 16:7, yung po yung katuparan ng pag-alis ng Panginoon. Hindi po aalis ng Panginoon at hindi po pupunta sa Ama, hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng Banal na Espiritu dahil po yung kaya sa office, yung po ang sasabihin niya sa Ama. Yung po ang sabi sa John 16:7. So, doon naman po sa Tito, na 3:5 po, sinabi po ng Tito, hindi po dahil sa ating mabubuting gawa, kaya po tayo maliligtas. Dahil po sa Espiritu Santo, kaya po tayo nahugasan at nagkaroon po tayo ng pangako ng Panginoon at tinanggap po natin ang Banal na Espiritu na pinagay po sa atin. So, pagkasahin po natin ngayon, ang 1 Corinthians 2:16. Ito ang nakakabasa, pwede masahin. 1 Corinthians 2:16. 1 Corinthians 2:16. Sapagkat sino nakakilala ng isip ng Panginoon upang siya ituwa niya, natapat na sa atin ang pag-isip ni Kristo. Amen. Nasa atin po ang pag-isip ni Kristo nang tanggapin na po natin sa Holy Spirit na nanggaling sa Panginoon. So, hindi na po natin pag-uusapan din po yung Trinity. Ano po ba yung Holy Spirit? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Holy Espiritu, pinag-aaralan po natin, tinuturo po sa atin ng ating pastor yan, at isang Diyos. So, hindi po naman yun ang ating kakapitin, kundi ang ating kakapitin ay Banal na Espiritu. Walang natin po, kundi ang Panginoong Diyos. So, nasa atin po ang pag-iisip ni Kristo. So, siya ang ating perfect counselor. Siya ang bibigay sa atin ang katalinuhan. Sa anumang bagay, relasyon sa tao, tahanan, pera, trabaho, church, school, siya po ang nagbibigay sa atin ang gabay. So, sa unang punta po ng ating pag-aaralan, sa unang punto po ng ating pag-aaralan, bibigyan tayo ng Banal na Espiritu na humindig sa kasalanan. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin upang makasunod tayo sa kanyang kalooban. So, ito po temptation, puto po, hindi po kasalanan. Ang kasalanan po, pag pinasok mo yung tukso, yan po, doon po nagiging kasalanan. Kasi po, ang Panginoon Diyos, ay tinuksunin po. Pero hindi siya napatukso. So, kung ang ating papasukin, ang kasalanan, ang tukso, doon po tayo nagkakasala pag pinasok po natin yun. Kaya nagkakaroon po ng masisira po ang fellowship natin sa Diyos pag tayo pumasok po sa tukso. Masisira po ang fellowship natin. So, nariyan ang Banal na Espiritu para tayo convict. Kaya tayo convict ng Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo. At walang iba kundi si Yesu Cristo. So, conviction is our best friend. Walang iba kundi ang Holy Spirit na binigyan sa atin. So, sabi sa John 16:8, kanina, basahin po natin yung John 16:8. Kung mayroon mo na makakakita, pwede po basahin. John 16:8. Sige po, wala pa. Yan, 16. Ito po sinasabi. Pagdating niya sa kanya,
pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Pagdating po ng Panginoon, yan po ang gagawin niya. Patutunayan niya na mali ang tao tungkol po sa kasalanan at tungkol sa katuwiran. So, kaya po tayo napapahamak, minsan, kaya po tayo napapahamak, pag pinapatigas po natin ang ating puso. Dito, hindi po tayo nakikinig sa banal na Espiritu, kaya tayo napapahamak. At ang pagpahamakan ay nagdudulot po ito ng bunga na pag-aaralan po natin mamaya. Dahil di natin po mag-produce, hindi natin kaya mag-produce na katulad ng Diyos sa pag-uugali. Ito kayo nakukuha sa isang resolusyon, kundi ang Holy Spirit ang gagawa ito. Yan po ang trabaho ng pinag-aaralan po natin. Hindi po natin kaya makuha ang pag-uugali ng Panginoon. Hindi po din tayo makukuha po sa isang resolusyon, kundi po ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin para tayo makasunod. So, ang banal na Espiritu ay mahabagin, maguwain, may puso, mahinahon, mabuti, mabait, madamay, magiliw, mapagmahal, at marami pa pong iba. So, sa anumang sitwasyon, ang Diyos ang kumikilos para tayo sumunod sa kalooban niya. Ang Diyos po, ang Diyos po ang kumikilos para tayo makasunod sa kalooban niya. Sabi nga po sa Pilipos 2:13, kung sino po ng mga kita, pwede pong pakibasa. Pilipos 2:13. Ang Panginoon po, kung unang kumikilos. Ako. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Siya ang nagbibigay sa inyo ng pagdanais at makasunod sa Kanya. Amen. Ang Panginoon po, ang kumikilos para tayo makasunod sa kaisip niya. Kaya minsan naisip natin o kala natin ito'y malakas na tulog o ganda o isang bagay na nagliliyak o biglang minsan nagsasalita sa ikatutong liga. Pero ang karaniwan ito'y tahimik lamang po. Karaniwan ito'y tahimik lamang po. Na mahinahan tayong kinakausap niya na nag-uudyok sa atin ng tama at mali at pinapaalala niya ang mga hawak natin, mga verse o law na nasa atin na naririnig natin tungkol sa Kanya. Ganyan po ang Holy Spirit. Tahimik lamang po siya karaniwan. Dapat ay wala tayong pagdududa dahil ang main purpose niya sa atin ay baguhin niya tayo at maging mabuting pagkakaroon sa kaharian ng Diyos. So, magbibigay po ako ng halimbawa. Si Brother Noel, dahil absent siya, si Brother Noel ay naggagawa po siya ng nagre-rewind po siya. Talagang sasabihin ko sa kanya na mamusik talaga siya mag-rewa. Ang mga motor, pero po yung kanyang pinagkakata. So, marami po nag-apprentice sa kanya. Apprentice. So, sa pag-apprentice po na mga ito, hindi mo nila makuha yung perfect ng kanilang master. Hindi mo nila makuha yung perfect ng pagkagawa ng brother mo. Hindi makuha yung perfect na paggawa. Hindi mo makuha yung tools ng kanyang master para magawa niya yung gagawin, para magawa niya yung diskarte ng kanyang master. Ginawa. Kasi ang ginawa ni brother mo, yung tools para magawa niya yung diskarte ng paggawa at pagre-rewind ni master. So, pumunta ko ngayon siya sa master, yung apprentice, kasi hindi ko magawa, ginagawa ko, hindi mo kaya ang gawin yan. Hindi ko kaya gawin yan. So, ano po ang malinaw sa mga apprentice na to? Kasi po, ang kinukuha nila, meron silang kakayanan, sasabihin ng kakayanan sila naniniwala. Bakit hindi nila kinukuha yung spirit ng master para po makasunod? Yung po ang kailangan makasunod. Kuhanin mo ang spirit ng master para kayo makasunod sa ginagawa niya at ipinagagawa sa iyo. At meron kung nakasunod po sa spirit po sa iyo, ayaw naman, pinakita po natin nakasunod sa brother Karen. O, kung sino po siya nagawa, sabihin na po siya. Kaya po, sa ating buhay, ang Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng espiritu, kailangan po siyang masunod. Dahil po binigyan natin ng espiritu niya.
Nakakagis niyo po ba yung ating sample? Ito po ang dapat natin gawin. Kailangan natin makipag-operate sa banal na Espiritu. Kailangan natin magpakumbaba sa Kanya. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hindi na tayo ng guide, saan tayo pupunta, sa palengke, sa trabaho, sa opisina, sa school. So, alam mo na nagpapa-under ka sa Kanya. Nagpapa-under ka sa banal na Espiritu. Minsan, kahit maganda ang sermon ng ating pastor, o ang preaching ng pastor, hindi mo maintindihan bakit po. Kasi nga, yung Espiritu wala. Kaya hindi mo maintindihan. Yan din po yung kanina example. Kasi nga, kaya hindi mo magawa. Kasi yung Espiritu wala. Kailangan yung Espiritu, siya ang manatili. Hindi yung sarili mo. So, dapat araw-araw, may pensin tayo sa Holy Spirit. Kahit nasaan tayo, na nakikipagtatpo tayo, nakikipag-usap, nakakausap natin siya. So doon sa kampo, ma-share ko lang po, dahil si Tom doon po yung kasama ko, sinabi niya na naman sa akin na naging example po yung nakikipag-usap siya na walang kausap, pero kausap niya yung Holy Spirit. Isa nakikita siya ng mag-anak niya, isa nakikita siya doon sa kadrain niya, ng mga kasama niya. So, minsan, ang isang linggo lang, karaniwan sa atin, nakaranasan nyo rin, nakikipag-usap din ako gano'n. Pinakaling sabihin tayo sira-sira. Pero ang mahalaga, pinapahalagan mo ang banal na Espiritu na pinakausap mo siya sa bawat minuto o oras ng buhay mo. Kaya, napakasarap na ang laging banal na Espiritu ang masunod sa buhay natin. Tayo mayroong tuwiran pag-aaralan po natin na nakakausap natin ng Panginoon sa anumang minuto, oras. Hindi katulad sa panahon sa Exodus, kay Moises, nakakit pa sa bundok para makipag-usap sa Panginoon. Hindi na, ngayon hindi na. Tuwira na tayo, nakakausap natin ng Panginoon. So, ngayon, hindi porket nasa atin ang banal na Espiritu, ay mawawala na ang maling o marumi sa isipan natin na pumapasok po yan, bumubulong yan. Yung pumarumi, bumubulong din po yan. Kung ang Panginoon, ang banal na Espiritu, bumubulong sa iyo ng tamang mali, bumubulong din niya ang isa na sa tabi natin din. Bumubulong din po yan, kahit hindi bumulong yan. Pero meron kong dalawang katangay niyang bumubulong na yan. Mapagkakagawa po yan po natin yan. Isa isip, sapat na yung pagtubos ng ating mga kasalanan natin na mapahalagahan at magpasalamat tayo ng puso natin na nag-uumapaw ang ginawa niya na humingi tayo ng tawad kung ano natin nagagawa natin ng kasalanan. Yan po ang dapat natin gawin. So, sabi nga sa 1 Corinthians 2:16, na binasa ni Pablo, walang duda na malalampasan ang pagtatanggungpayan ang mga kasalanan na ipupukol sa atin ang kalaban, walang iba kundi ang diablo. Sabi po nga sa 1 Corinthians 1:8, bibigyan tayo ng katatagan. Magiging matatag tayo, sabi sa 1 Corinthians 1:8. Sabi po dito, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpong kayo walang pampintasan sa araw ng Panginoon Kristo. So, bibigyan po tayo ng katatagan ng Panginoon. Bibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. So, alam po natin na dalawa silang bumubulong. Bumubulong ang diablo, bumubulong ang banal na Espiritu. So, makikita po natin ang kaibahan pag kanilang magbulong sa ating mga isipan. So, ang laman at ang Espiritu ay magkalaban. Mababasa po natin yan sa Galatia, pero isasama natin yun po yung 16 to 21 para malaman po nga natin kung magkalaban yan. Basa po tayo sa Galatia. Ako na po babasa. Sabi po sa Galatia 5:16 to 21. Ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at
ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, magkalaban po, nakita po natin, kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, wala na po tayo sa kautusan. So, eto po una, hindi maikakailan ang mga gawa. Sinabi po ang mga gawa. Ibig sabihin po, ang mga gawa, mga plural po tayo, plural. Ng laman. Pakikiapit. Ito po yung pananggali ang aliw sa babae o sa lalaki na pwedeng bumayad sa kanilang pakikiapit. Pwedeng magbayad. Halimbawa, kahalayan at kalaswaan. Yung kahalayan at kalaswaan, yan po yung pornography. Yan po ngayon po, tumatambad na lang sa ating mga cellphone. Huwag po natin pintutin, lampasan natin, o kaya i-less o i-hide. Yan po na ang papayo ko sa inyo. Dahil nagtatanong din po ako, kaya ayaw po kasi nakakakita ng gano'n. Kalaswaan, sobrang consume sa sexual pleasure, nagwawala. Yan po, ganyan po ang manay, ganyan po ang nunuhin. Pamumuhay na immoralidad. Yan po ang dulot ng ng salaman. So, pagkapoot, nagagalit ka, pag-aaway ka kahit inaaway ko yung isang tao, isang walang kasalanan. Pagkagalit, dahil meron kang posisyon, nagagalit ka sa tao, na pwede mong gamitin. Pagkabuhat, pagkagalit, lumalabas sa bibig mo, mga iba't ibang salita, na hindi na kaya ng tao, na halos pinangalit mo sa pagmumura mo. At kasakingan, yung po kanina kung pinagkat natin, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ko muna po pinagkat. Pero babasahin po natin yung sa Efeso at babalik po ulit tayo dito sa ating binabasa. Balikan muna po natin ang Efeso 5:1. Ako rin po babasa. Hindi po, basahin muna po natin yung Efeso. Kasi po, yung sinasabi tungkol po sa idolatry, hindi lang po yung tungkol sa rekulto. Ito po yung tungkol din. Basahin po natin, sabi po dito, ang kasagagan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo po, ang kasagagan, ibig sabihin po yung kasagagan sa pera, sa salapi, kasagagan sa posisyon, na nakikita po natin doon sa ating paligid, ang mga posisyon, kahit sa opisina, pwede ka maging sakin, hindi lang sa mga kandidato na yan, hindi ka pwede gano'n lang. Marami pong sitwasyon na pwede ka maging sa kapangyarihan. Marami pong makikita po natin na pwede tayo maging sakin. Kaya po, hindi lang yun makikita natin tungkol sa imahe na nakikita po. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Balik po ulit tayo sa Galacia. Balik po ulit tayo sa Galacia. Sabi po sa Galacia, tuloy po tayo. Pagkagalit at kasakiman, yung pong pagkagalit at kasakiman, yung po yung kanina, nagagalit ka, nagiging kasakim. Ito po, pagkakampi-kampi at pagkabagi-bagi. Ito po, gumagawa ka ng kasinungalingan, pagkakampi-kampi at pagkabagi-bagi. Saan po nangyayari ito? Sa iglesia, hindi lang po sa mga opisina, nagkakaroon ng bahagi sa amin, pagkakampi-kampi. Kahit po sa iglesia, ano po ang gawa nito? Nilalabas ka sa bibig, hindi na ng katotohanan. Yan po ang isang nagiging dahilan ng pagkawatak-watak ng iglesia. Dahil sa pagkampi-kampi, gumagawa ng mga bagay na wala namang katotohanan. Pagkaingit, ano ba ang nangyayari po? Pagka ikaw naingit, pumapatay ka. Pumapatay ka. So, binanggit po rito, paglalasing. Pag hindi naglalasing, naranasan po yung naging lasing, nagiging malakas din yung loob. Pero, ang iba po, na
kung sumusunod dito sa ating binasa, pag ikay naglalasing, lumalabas na sa iyo, sa bibig mo ang kayabangan. Lahat kinukwento ko pag naglalasing ka. Ikaw lagi ang bida. Lalaking lalaki ka. Pag ikaw lasing, si ganito, si ganoon, nagiging chismoso ka pa o chismosa ka pag hindi naglalasing. Wala ka ng kontrol sa pag-iisip mo. Walang habas na pagsasaya ang ginagawa mo. Katulad din sa imoralidad, walang habas na gusto mo lahat matikman. Ang babae gusto matikman, mga pogi na lang. Ganoon. Ano nangyayari? Ano nangyayari po ngayon? Sa estado ng panahon ngayon, nag-uusap sila magkasama. James partner tayo. Di po ba? Minsan ayaw na, gusto na lalaki sa lalaki na. Minsan babae na sa babae. Ganyan po kasama na ang mundo. Kaya po, binibigyan po tayo, sabi ka ng babala rito, muli ko kayong binabalaan. Babala po yan, ha? Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kayo po, sumagot. Binibigyan po tayo ng babala. Hindi po magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, may pili naman itong pag-aaralan po natin. Tuloy po tayo. Sana po, lahat ng nabanggit, ay dapat ay magkaroon tayo ng takot at paggalang sa Holy Spirit. Makaramdam tayo ng pagkainis at pag-iwas. Dahil nakikita na po natin ito sa social media. Naririnig na po natin ito sa mga kalsada. Nakikita na po natin ito. Natatandaan niyo po minsan, nag-testimony si Nika, dito po ako. Sabi niya, minsan ayaw ko lang makausap yung aking mga ka-office mate. Kasi minsan ilalabas, puro mga green ang usapan, nakakapastusan. Dapat po, meron tayong damdamin sa Holy Spirit na nakakakita tayo ng ayaw na ganyan. Diba? Kaya kasi Nika, nag-o-office siya ng ganoon. Kasi ang pinag-uusapan, yung tungkol sa mga bagay na hindi naman dapat pag-usapan. Dapat po meron tayong limitasyon sa ating ilalabas sa ating bibig. Yung po hindi naman dapat pinag-uusapan, pero pinag-uusapan. Parang tuwag-tuwa pa sila sa mga bagay na yan. Baka pinag-uusapan niya sa bagay na immoralidad. Sa mga bagay na hindi naman dapat halumpat nila, hinahalumpat. Napakahirap po bilang isang Kristiyano na nakakarinig ka pa ng ganoon. Dapat wala na sa atin. Dapat pag nakakita na agad tayo sa Facebook ng mga ganyan, dahil lalabas yan, ganyan ang Diablo, gawa mo na ng paraan yan na hindi mo na makakita ulit. Pero pinipindot yan, patulong yan sa mga kapatiran natin. Dahil ang Diablo talaga puso. Kaya huwag na tayo makakita ng mga bagay na ganoon. Ang halay. Kaya salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng kakayanan dahil sa banal na Espiritu na binigay sa atin na pagtatagumpayan natin ang mga bagay na mahahalay sa harapan ng Panginoon Diyos. So, alalahanin po rin natin ang sabi sa 1 Corinthians 6:17, 18-19. Babasahin ko rin po. Sabi sa 1 Corinthians 6, sabi po dito sa 1 Corinthians 6, 17, 18-19, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So, nasa atin po yung Espiritu ng Panginoon na pinagin natin na natanggap natin. So, nakikipag-isa na po tayo sa Kanya. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Kaya ang hirap pala pag gumagawa ka ng immoralidad, ano po nagiging bunga?
tinapig yan ni Pastor, napakahaba. May bunga na hindi maganda. May bunga na hindi maganda. Sabi pa, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Na nasa inyo, na pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Salamat po, Lord. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo na sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, itong katawan na ito, nasa atin ang banal na Espiritu, gawin po natin ang maparangalan natin ang Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Hindi po sa mga bagay na mahalay na hindi niya gusto. Sabi po, para yung kanina na yung pagbabala, pinabalaan ko kayo, maalis po tayo sa sitwasyon na yun. Dapat po, ang banal na Espiritu lagi ang masusunod sa buhay natin. Tinanggap ko yan, siya na. Ang hari ng buhay ko, siya na lagi ang masusunod. Yung free will, yung pagpili ko, tumpakin ko ang pipiliin ko ay ang banal na Espiritu. Dahil makamali ka. So, tuloy po tayo. Dito po, kung susunod po tayo ulit sa Galacia, makikita po natin ang bumubulong po kanina yung Diablo. Ang tulong po, puro katulungan. Paglalasing, pagkahalay, lahat, kahalayan, yun po ang bulong ng Diablo. Ano po ang bunga? Gulo. Gulo ang bunga niyan. Ganyan po ang ng Diablo. Gulo sa buhay mo. Pag yan ginawa mo, sumunod ka sa kasalanan na yan, gulo. Kahinagdan. Dahil bumubulong siya, pero kung nagiging sa din, pagbulong niya na tahimik, nagiging gulo naman sa buhay mo. So, itutuloy po natin ang ating babasahin sa Galacia. Tuloy po tayo sa Galacia ulit. Sa 5, ulit po yun. Sabi po sa Galacia 5. Sabi po sa Galacia 5:22. Ito po, hanggang 26. Sabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinuhunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ito. At pinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo. Jesus, ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. Kaya nang mapako na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at nung tanggapin natin ang banal na Espiritu, nakasama na po tayo. Nananipako na ang Panginoong Jesus, nakasama na po tayo. So, kung babalikan po natin itong ibinulong ng Diablo at gagawin natin itong kasalanan natin, muli po natin pinapako sa krus ang Panginoon dahil nalulugmok siya, pinahihirapan mo siya na bilang tinanggap mo yung pumunta sa mga bagay ng moralidad at mga kahalayan. Muli po pinapako ang Panginoon Jesus dahil nabibighati siya. Yun po. Ituloy po natin ang basa. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo sa Espiritu. Kung nabubuhay po tayo sa Espiritu, mamuhay po rin tayo sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong magiging sa isa. Salamat po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus na binigyan tayo na ginawa niya na napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya tuwiran po tayong tinubos sa ating mga kasalanan. Tuwiran na natin siya nakakausap. Nung tanggapin natin siya at manampalataya tayo, siya na po ang nagpapakako ng ating buhay. Hindi na po ang ating sarili, kundi ang kalooban niya ng masusunod. So, di tayo perfect po. Pero, ang magpapabago sa atin, ang Holy Spirit, nag-develop po yan. At matutulad tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng pamumuhay na may
Spirit sa bawat araw ng buhay mo, nakikita rin ng tao yan kung paano ka namumuhay sa buhay ng Panginoong Jesus. Kaya, yung pagiging magkakaroon ng kabanalan, unti-unti nade-develop yun sa bawat araw ng buhay mo. Nade-develop ka. Kaya, magkakaroon ka ng buhay ng gusto ng Panginoon na magkakaroon ka ng buhay na may kabanalan. Sabi nga po sa 1 Thessalonica 4:7-8, pakibasa mo. Sister Malen, pakibasa. 1 Thessalonica 4:7-8. Thessalonica chapter 4, verse 7-8. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magbungay sa kabanalan, hindi sa kakalayan. Kaya, sino man umamak sa araw na ito ay umamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siya nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Napakaliwanag po sinabi, di ba po? Nabubuhay po tayo sa kabanalan kung ang banal na Espiritu ang sinusunod natin. At kung ito'y hindi natin po sinusunod, hindi po tao, kundi Diyos ang hinahamang natin. Kaya po, sabi ko mga kanina, napipigyan niya ang Panginoon. So, pahalagahan po natin itong banal na Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. So, sabi po sa Gawa 1:8 na ating verse, kanina po yung verse natin, yung ating teksto, na hanggang sa Maria, hanggang sa buong daigdig, ay tatanggapin po natin itong ibibigay sa atin ng Panginoon. At sabi po nga sa John 14:16-17, siyang papatnubay sa atin. Walang iba po yun, kundi ang binigay ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Kaya sa awat habag na banal na Espiritu, tayo may tapang na ngayon na nakakahayo at masasabi natin sa iba na makabahagi kung sino si Kristo sa mga buhay natin. Kasi nga, noong last Sunday, sabi ni Pastor, na kami nag-abroad, total na sa atin ng Holy Spirit, mayroon na tayong tapang na maibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos. Kasi ang dami na nawawala sa atin, nag-abroad na. Kulang na nga, hindi maloob na yung ating upuan. Kaya inahamon tayo ng Pastor na ating maibahagi ang salita at makapagdala tayo ng mga kaluluwa rito na makakilala sa Panginoon Diyos. Napakaganda po yun. Kaya hamon po yun. Hindi po sinabi po ni Pastor yun, pero ang Panginoon po ang nag-uutos niyo. So, masasabi po natin sa Panginoon sa mga sitwasyon na ganyan, kung tayo nananalangin po, Lord, susunod na po ako sa inyo. Gusto ko maranasan ng iba kung ano itong grasya na binigay ninyo sa amin. Pag nagpe-pray ka, susunod na po ako sa inyo. Siyempre, ang gusto mo rin, makasunod sa Panginoon dahil sa iyong banal na Espiritu, gusto mo maipakilala yung aspect mo sa iba, kung sino yun, yung nasusunod sa puso at isipan mo. Dapat na ibahagi natin sa iba. Maraming pagkakataon kung mapasok mo dyan, huwag na natin pigilin kasi minsan po sa bus, makakasagay mo, pwede mo nang pasukan, pinipigil mo pa. Nananalo pa yung laman, nananalo pa yung job naman, baka mapahiya ka. Hindi po dapat ganoon. Kasi po yung banal na Espiritu, siya po na dapat ang nananay. Pakilala mo pag may pagkakataon. Hindi mo naman purkit na kilala mo sa bus. Minsan nagkakataon, saan ka ba nakatira? Sa iyo mo, ay, church namin eh. Ganun pala naman eh. Kung pinakawalan mo pa yun, sayang. Di pinahiya mo yung banal na Espiritu. Pag may pagkakataon, pasok na po tayo. Kasi po, yun ay pagkilos na po ng banal na Espiritu sa atin. Kaya sabi po nga sa Gawa 2, basahin po natin yung Gawa 2, verse 1-4. Babasahin ko po. Gawa 2, verse 1-4. Nagkatipon-tipon sila lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may lugar na nagmula sa langit na tulad ng
ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na minaroroonan nila. Ito po yung mga alagad. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumadapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, nakikita po natin na tinanggap na nila. Lumakad po yan. Parang apoy na dumapo po sa kanila. So, makikita po natin kasi, kung titignan po natin yung nakaraan ni Pedro, dahil ito pong gawa, ito po yung mapag-aaralan natin, hinahamon ko po rin basahin kayo ng buong gawa. Dito po natin makikita yung first sermon ni Pedro sa mga gawa. So, makikita po natin si Pedro na 3 beses niya kinaila, Panginoon Diyos. Pero dito po sa gawa, nung tinanggap niya ang banal na Espiritu, meron na po siyang tapang na ilahad kung sino ang kanyang master. Walang iba po kundi si Yesu Cristo. Meron po siyang tapang. Katulad din po natin, nung una wala po tayong tapang, inahiya po tayo. Meron po tayong tapang, ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng kakayanan para mailahad natin kung ano ang natututunan natin sa banal na Espiritu. So, kung babasahin po natin uli yung sa Gawa 2, verse 41, ito po ang sinabi. Kaya ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nagdagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga apostol. Magsama-sama silang bilang magkakapatid, magsama-sama sa pagkain ng tinapay at manalangin. At kung itutuloy po natin itong ating pagbabasa, sama-sama po rin nilang ibinigay ang kanilang mga ari-arian. Tingnan po yung Holy Spirit. Tinanggap po 3,000. Tumanggap po 3,000. Ang dami po agad na tumanggap sa Panginoon. Ang bilis po. At yung pupunan na yung ari-arian, pinamigay po nila para sa kanila, magkasama-sama, para sa paggawa ng pirang-piraso o ginawa po nila para sa kanilang gawain para sa Panginoon Diyos, kaya binigay po nila yung kanilang mga ari-arian. Minsan nga po, binanggit ni Pastor, hindi po natin mapagtagumpayan yung tithes. Yung tithes. Kaya po natin, hindi po natin sa banal na Espiritu na mapagtagumpayan po natin ito yung pagbabalik ng kaloob. Ang hirap nga sa ni Pastor, mahirap ninanakawan mo ang Diyos. Kasi higa ka. Nasa yung mga banal na Espiritu, tanong naman ang tanong siya, ninanakawan mo ako. Ang hirap ng gano'n. Ano ba? Itong mga tumanggap na ito, talaga ibinigay nila agad ang kanilang mga ari-arian. Ibig sabihin po, kumilos agad ang banal na Espiritu sa kanilang kalooban. Hindi po kalooban nila nasunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil po, nangaral sila na may tapang, nakatulad din ni Pablo, nakatulad daw ni Pablo na wala sa kanyang banal na Espiritu, pero nung nasa kanya ang banal na Espiritu, na iba po, yung postura ni Pablo, kahit siya'y matalino, kahit siya'y mahusay sa pagtuturo, kung matatandaan po natin, nagturo po siya na mayroon pa kumbaga sa Panginoon nung tinanggap niya ang Holy Spirit. So, sa gabi ito po, dahil sa banal na Espiritu, nagbago po ang focus natin. So, ang focus po natin ay nasa unahan, wala sa kaliwa, wala sa kanan. Dahil po yan ang ating team verse nung tayo po ay nagkaroon ng family camp. Sabi sa Hebrews 12:2, nagkasa nga pare. Sabi sa Hebrews 12:2, Hebrews 12:2 po. Hebrews 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal sa ating pananampalataya na siya ang naging kagalakan nilagay sa harapan niya at nag-iis ng krus na naniwalang bahala at kagaya
at umupo sa kanan ng lugar ng Diyos. Meron po doon sa isang ito natin ang ating paligid, di ba? Kaya po, sa bawat po ng ating buhay, ito po natin ang ating paningin na ang Panginoon ay naghirap sa atin sa cross ng Kalbaryo, kaya makakita natin siya nakakausap sa anumang saglit ng ating buhay, sa silid, sa paaralan, sa labas, pwede natin siya mausapin. Salamat sa Kanya. Napakabuting Diyos, napakadakilang Diyos ang ginawa niya na pagsagip sa atin sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya purihin po ang Diyos sa gabi nito. Hanggang dito na lang po at ang katanungan po iiwan po sa atin. Ang kalooban po ng Panginoon Diyos ba sa bawat isa sa atin ang nasusunod sa buhay po ba natin? Yung po ba ang ating sinusunod po ba natin siya? Salamat po at magandang gabi po. Thank you, Holy Spirit.